Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At dito na nga mag-uumpisa ang mainit na parte ng ika-15 kabanata ng Dark Continent. Dahil dito nga ay matutuloy na ang pinakainaabang labanan sa pagitan ng dalawa. At diyan nga yan magaganap sa ika-2 palapag ng Heaven's Arena. At dito nga ay pinakita na ang dalawa at sabi nga dito ni Hisoka na sa wakas nga daw ay natupad na rin ang kanyang pangarap na napakatagal niyang inantay. At ngayon nga nandito na sa kanyang harapan. At sabi nga ni Hisoka kay Kurolo na ayaw nga daw niya ng laban ng kaibigan lang dahil ang gusto nga nitong si Hisoka ay yung labanan hanggang kamatayan. At sagot nga ni Kurolo, naiintindihan ko at naiirita na nga ako sa pangulit mo sa akin, Hisoka. At sabi niya pa na ang labanan nga daw na ito ay hanggang kamatayan. At diyan nga napakasaya ni Hisoka dahil magpapatayan na nga sila ni Kurolo. At dito nga hindi na rin makapag-antay ang mga tao dahil gusto na nilang makakita ng napakagandang laban. At nagsalita na nga rito yung referee at sabi nga nito na isa lang daw ang patakaran. At yan nga ay walang patakaran. Hindi, joke lang, walang ganon. Naalala ko lang kasi yung Baki the Grappler. At yan nga tuloy tayo. At sabi nga dito ng referee na pwede daw silang gumamit ng anumang sandata o armas. At dyan nga nagbigay na ng hudyat o sinyales ang referee na pwede na nilang umpisahan ang kanilang laban. At dito nga pumorma na ang dalawa. At dito nga nakatingin si Hisoka kay Kurolo at biglang tinusok ni Kurolo ang referee. At dito nga sinasabi lang na ang kakayahan daw na ito hiniram lang ni Kurolo kay Shalnart. At ito nga tinatawag na Black Boys Mobile Pit Director. At dito nga sinabi ni Hisoka na kaya pala matagal na hindi nagpakita si Kurolo dahil mukhang pinaghandaan niya ng maigi ang labang ito. At dito nga nagsalita na si Hisoka at nagtataka nga siya sa isa pang antena ni Kurolo. At dito nga sumugod na ang referee kay Hisoka. At ito walang magawa dahil kontrolado nga siya ni Kurolo. At dito nga nakahanda na si Hisoka sa pagsugod nito. At agad niya nga itong na-counter sa pamamagitan ng sipa. At iyan pala fake lang ni Kurolo para magawa niyang tamaan si Hisoka. At dyan ngay makikita na pinagtatadyakan siya at binabanatan siya ni Kurolo. At dito ngay habang binubugbog si Hisoka meron siyang sinasabi na ang kalamangan nga doon ng isang manipulator. Paggamit na nito ang lahat ng kondisyon kapag ang laro daw na ito tapos na. At meron daw isang telepono si Kurolo pero bakit daw dalawa ang kanyang antena. At dyan nga patuloy pa rin na nag-iisip si Hisoka habang binabanatan siya ni Kurolo kung kaya ba nito magmanipula ng isa o higit pa. At maaari daw kaya na kaya yan ni Kurolo. At ang cellphone nga daw na gamit niya ay ang kanyang ginagamit sa pag-control sa mga biktima niya. At kung manipulator lang pag-uusapan mga idol meron kasing malakas at meron ding mahina. At dito ngay pinakita na ni Hisoka yung kanyang bungee jump na sa umpisa pa lang pala dinikatan niya na rin ang referee. At hinila nga niya ang referee papalapit sa kanila para tamaan si Kurolo. At dyan nga napatingin si Kurolo at nagawa niya rin makailag sa gagawin ni Hisoka. At nagpatuloy nga si Kurolo sa pagkontrol sa referee. At sabi nga dito ni Hisoka na talagang desperado nga daw si Kurolo na maitusok sa kanya ang antena. At habang papasugod nga ulit ang referee sobrang saya ng kalooban ni Hisoka at nakakaramdam na naman siya ng kagalakan. At sabi niya pa dito na pinapakita lang daw sa kanya ni Kurolo na kayang-kaya siya nito paslangin sa umpisa pa lang. Ngunit hindi nga lang daw nito ginagawa. At dyan ngay parang nababaliw na naman si Hisoka sa sobrang kasiyahan. At dito nga nakalapit na ang referee kay Hisoka at ito nga'y kanyang hiniwag gamit ng kanyang baraka. At naglabasan nga ang dugo nito na kinagulat ni Hisoka dahil ito biglang sumabog. At dito nga'y pinakita si Kurolo at may kakaibang simbolo ang kanyang mga kamay. At yan nga yung tinatawag na Sun and Moon. At dyan nga nagulat si Hisoka dahil hindi nakahawak ni Kurolo kanyang libro. Dahil sa pagkakaalam nga niya kailangan ihawak ito palagi ni Kurolo. At dito nga'y pinaliwanag ni Kurolo at sabi nga niya na kailangan nga daw niya gamitin ang kanyang dalawang kamay sa paggamit ng Sun and Moon. At ito nga daw nakakalika ng pagsabog basta nalapat niya na sa kanyang nakontrol o kanyang biktima. At yung pagsabog nga daw kanina normal pa lang daw yun at masyado pang mahina. At pwede niya daw yung palakasin pa ng sobra-sobra. At nakuha nga daw niya ang kakayahan na ito sa Meteor City. At dyan ngay lalong sumaya si Hisoka sa mga salitang binitawan ni Kurolo. At napakabait daw talaga ni Kurolo sa kanya dahil pinagbibigyan pa siya nito. At baka daw isipin ni Kurolo na susuko na lang siya sa mga pinapakita nito. At sabi naman ni Kurolo na hindi na nga daw niya uulitin yan at pwede daw ba na maglaban silang muli simula sa umpisa. At pinapakita lang daw niya kay Hisoka ang kanyang mga teknik. At importante rin daw kasi yan maliban sa pagkatalo at pagkapanalo. At tanong nga ni Hisoka na ang ibig sabihin nga daw ba niyan walang pakialam si Kurolo sa pagkapanalo sa labang ito.
At nakakadismaya nga daw yan pag ganyan, sabi ni Hisoka. At sagot naman ni Kurolo na hindi naman daw. At syempre gusto niya rin daw manalo sa labang ito. At tanong nga niya kay Hisoka na ano nga daw ba ang plano nito. At gusto pa nga daw ba ituloy ni Hisoka ang labang ito kahit na nakita niya na kung gaano kadelikado ang abilidad ng kanyang kamay. At ang bookmark nga daw na nakikita ni Hisoka, ito nga daw ang dahilan kaya nakakagamit siya ng hiram na abilidad. At kahit na hindi niya na hinahawakan ang kanyang libro at pag nalagay niya na ang marka sa kahit anong pakina, pwede niya na ito magamit. Kahit nakasara pa ang libro at kaya niya rin daw gumamit ng dalawang abilidad pag nakabukas ang libro habang nakaipit ang bookmark sa kabilang pakina ng libro. At dyan nga nagsalita naman si Hisoka at sabi nga niya na kahit ano pa daw yan, basta ang makalaga makapaglaban nga daw sila ni Kurolo ng maayos. At ang laban nga daw na ito parang isang sayaw na kailangan sumabay sa bawat pagtugtog nito. At dito nga minilinaw si Hisoka at sabi nga niya kung ang abilidad nga daw ng bookmark kayang magbigay ng dalawang kakayahan na magagamit ni Kurolo, ibig sabihin nga daw ba niyan kayang gumamit ni Kurolo ng tatlong abilidad ng sabay-sabay. At dyan nga nakangiti si Kurolo na sinagot ang katanungan ni Hisoka at sabi nga niya na kung tutusin nga daw kung pagsasama-samahin ng lahat ng nagamit niya halos 4 na abilidad nga daw ang kanyang nagamit ng sabay-sabay. Pero hindi daw kasi kasama sa bilang ang bookmark na ito dahil ito nga daw kasama sa kanyang abilidad. At ang kaya nga lang daw nito dalawang hiram na abilidad ang pwedeng gamitin ng sabay. At pasalamat nga daw si Hisoka dahil meron nga lang daw siyang isang bookmark sa ngayon, pero ang pagkakaroon nga daw ng dalawang kakayahan ng sabay napakalakas. Pero ang pinaka-advantage nga daw ng bookmark na ito nakakaasa niya ang kanyang physical na kakayahan at yung kanyang combat skill sa pakikipaglaban. At magantay-antay nga lang daw si Hisoka dahil marami pa siyang ipapakitang mga bagong kakayahan. At sagot nga ni Hisoka napakaganda nga daw niyang pagganyan. At medyo naiinis na nga rin daw siya at sagot naman ni Kurolo na wag daw mainis si Hisoka at dapat nga daw maging proud pa ito dahil siya lang daw ang kauna-unahan na nagamitan ni Kurolo ng ganitong karaming abilidad para lang ito mapatay. At dyan na nga nagtapos ang part 15 ng Dark Continent. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Dark Continent Part 16. Tara, pag-usapan natin yan mga idol. At kaunting recap nga muna tayo sa part 15 at dyan nga nagumpisa na ang laban ng Kurolo at Hisoka. At sabi nga ni Kurolo na meron pa nga daw siyang ilalabas na ibang kakayahan. At dito na nga mag-uumpisa ang part 16 ng Dark Continent. At dito nga kinuha ni Kurolo ang kanyang bookmark. At sabi nga niya na ang mga kakayahan nga na ito may kakulangan at kalamangan. At ika niya pa na ang mga taong araw na binabayaran para sa pagiging malikhain. At si Hisoka naman nakatingin lang kay Kurolo at patuloy sa pagsasalita si Kurolo at sabi nga niya pa na kayang-kaya niya daw mag-ipon ng napakaraming abilidad kung kanyang gugustuhin at mag-aantay na nga lang daw siya matapos ang kondisyon para sigurado ang kanyang pagkapanalo. At sagot naman ni Hisoka napakaganda nga daw niyan at sumasaya nga daw siya ng sobra-sobra pag nakikita niya na nakuluhod ng kanyang mga kalaban. At ito biglang bigla sa mga naganap at nangyari dahil nabigo ang kanilang mga plano na siya ay talunin. At ang ibig sabihin nga lang dito ni Hisoka na ang mga kalaban na may plano sa kanya luluhod lang lahat ito sa kanya pagkatapos ng laban. At silang lahat ay tromang-troma sa mga mangyayari at magaganap. At si Kurolo ay wala rin pakialam sa sinasabi ni Hisoka. At dito nga may pinakita siya kay Hisoka na isa na namang abilidad na kung tawagin ay order stamp. At sabi pa nga niya kay Hisoka na ang abilidad nga daw ni Shalnark na Black Boys na kayang mag-control ng 2 tao ng sabay. At ang order stamp naman daw kayang mag-control ng napakaraming puppet. At si Hisoka nga nakatingin lang din kay Kurolo at sabi nga niya na ang antena nga daw na yun ang gagamitin ni Kurolo para paslangin siya. At dito nga nagbukas ulit si Kurolo ng ibang pahina ng libro at nilagay ulit ang bookmark sa isang pahina nito. At sabi niya kay Hisoka na panigurado daw na nakita na nito ang kakayahang ito ay tinatawag na gallery pick. At dyan napatingin talaga si Hisoka dahil ang kakayahan nga na ito ay galing kay Kortopi kung saan makakagawa siya ng replika ng mga tao at mga bagay-bagay. At dito nga pinakita na gumawa na si Kurolo ng isang replika ng tao gamit ng kanyang gallery pick. At dito nga bumubulong si Kurolo at sabi nga niya na ang mga tao nga daw ay sadyang kakaiba at pambihira. At yung may-ari nga daw ng order stamp na ninakawan niya ng abilidad iba nga daw ang tingin nito sa mga tao. Kaya daw hindi ito nakakapag-control ng mga tao dahil ang pananaw nga daw ng may-ari ng order stamp na ito
na ang mga patay na tao nga daw ay tao pa rin para sa kanya, kaya hindi niya daw ito makontrol. Pero siya nga daw ay iba ang kanyang pananaw sa buhay dahil ang tingin nga daw niya sa mga taong wala ng buhay at mga puppet ay halos magkatulad lang. At kung hindi nga daw pwedeng kontrolin ng mga tao ng order stamp, pero gamit nga daw ng kanyang gallery pick ay nakakagawa siya ng mga replika ng tao na pwedeng kontrolin ng order stamp. At dito nga ay tinataka niya na sa ulo at tinutusan na ni Kurolo na tapusin na nito si Hisoka. At sumugod na nga dito yung isang replika kay Hisoka at ito nga inilagan ni Hisoka, sabay atake siya dito. At habang lumulusob nga ang replika ay sinasabi dito ni Kurolo na nakadepende na nga daw sa mga puppet na yan kung tatanggapin nila ang bawat utos. At dito nga ay parang sinasabi lang na komplikado rin ang kakayahan na ito. At meron din talaga itong kahinaan dahil iba-iba rin kasi talaga ang lakas ng isang manipulator mga idol. Merong nagmamanipula na sadyang napakalakas lang at meron din namang katamtaman lang at meron namang talagang sadyang mahina lang. At sabi pa nga ni Kurolo, kung makikita nga daw ng mga puppet na yan na hindi na gumagalaw o patay na ang kanyang kalaban, ay kusang titigil na nga lang daw yan. At pwede niya rin daw baguhin ang utos ng mga ito. At pag ginawa nga daw niya yun, itatanggalin daw ng mga ito ang ulo ni Hisoka. At yan nga daw ang pinakamasaya para sa kanya. Yung mga tipong aangkinin mo ang ibang abilidad ng iba at susuriin ang kasamaan na nasa loob ng nagmamay-ari nito. At dito nga, patuloy na inaatake si Hisoka ng mga replika na ginawa ni Kurolo at napakasaya nga ni Hisoka habang kinakalaban ng mga ito. At yung isa nga ay binalian niya ng buto at yung isa naman ay pinigutan niya ng ulo. At dito nga inaiinip na si Hisoka at sabi nga niya na ilabas na nga doon ni Kurolo ang pinakamalakas nito. At dito nga inilabas na ulit ni Kurolo ang kanyang libro at kumuha ulit siya ng ibang kakayahan. At sabi niya dito na ito na nga daw ang huling gagamitin niya para patayin si Hisoka. At ito nga ang abilidad na kung tawagin ay Convert Hand. At dito nga ay makikita ang palad ni Kurolo na may simbolong araw na may kulay puti at kulay itim. At pagsabay naman daw niya na ipanghawak ang dalawang palad, pwede silang magpalitan ng itsura. Pero ang kanilang pagkatao hindi magpapalitan kundi postura lang talaga. At dito nga'y sabi ni Kurolo na ang kanyang mga abilidad na pinakita para masagawa ang lahat ng mga plano at kanyang gagawin. At lahat nga doon ng mga abilidad na ito ay ang papatay at tatapos kay Hisoka. At dyan na nga nagtapos ang part 16 ng Dark Continent. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. Dark Continent Part 17. Tara, pagsapan natin yan mga idol. At kaunting recap nga muna tayo sa Part 16. At dyan nga, nagpakita na ulit si Kurolo ng ibang abilidad, ang order stamp na kayang mag-control ng napakaraming puppet. At yung gallery pick na abilidad ni Cortopi na kayang gumawa ng mga replika ng mga tao at mga bagay-bagay. At yung convert hand na kayang manggaya ng itsura ng mga taong mahahawakan niya. At sabi nga ni Kurolo, bago magtapos yung nakaraang kabanata, lahat nga daw ng kakayahan na ito, siyang tatapos kay Hisoka. At dito na nga mag-uumpisa ang part 17 ng Dark Continent. At dito nga sobrang inip na si Hisoka dahil ang dami pang sinasabi ni Kurolo. Dahil ang gusto nga niya, patayan na agad. Dahil ito nga pinapangarap niyang laban at ayaw niya na mag-aksaya pa ng oras at ika niya pa. Na siguro naman daw nasabi na lahat ni Kurolo ang kanyang mga gustong sabihin. At sana nga daw, umpisahan na nila ang labang ito dahil kanina pa nga daw siya nababagot sa mga walang kwentang pinagsasabi ni Kurolo. At dito ngayon wala rin pakialam si Kurolo kung naboboring na nga ba si Hisoka. At sabi pa nga niya na magbibigay pa nga daw siya ng napakahalagang impormasyon sa kanyang abilidad. At sabi nga niya na ang mga kakayahan nga daw na ninanakaw niya na nasa loob ng libro mawawala nga lang daw ang mga ito kung yung nilalang na ninakawan niya namatay na. Pero meron din daw isang nilalang na ninakawan niya ng abilidad at matagal nang patay noon pa, pero nananatili pa rin daw ang abilidad nito sa loob ng kanyang libro. At sa mga sinabi nga ni Kurolo dyan mga idol, magkakaroon na naman ng matinding palaisipan dahil siya na rin ang nagsabi na mawawala lang ang abilidad sa libro kung mamamatay ang tao na ninakawan niya ng abilidad. At siya rin ang nagsabi na mayroong isang abilidad
na nananatili pa rin sa libro kahit na matagal ng patay ang nagmamay-ari nito. At kung kayo nga rin ay naguguluhan dyan mga idol, o meron din kayong saloobin at opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinion. At gagawin ko na nga lang yan ng magkaibang video, yung nilalang na tinutukoy ni Kurolo dyan. At balik na nga tayo sa kwento. At dito nga, hindi na talaga masaya ang mukha ni Hisoka at napakasama na nga ng tingin niya kay Kurolo. At nasabi niya na nga lang dito na ang nen nga daw ay lumalakas pa sa pamamagitan ng kamatayan. At dito ay sinabi ni Kurolo na meron daw isang nilalang noon na umatake sa Meteor City at ginawang bomba ang isa nilang kasamahan para lang sa isang mensahe. At dito na nga mag-uumpisa ang tunay at mainit na laban ng dalawa. At dyan nga ay makikita na tumakbo na si Hisoka pasugod kay Kurolo. At dyan nga ay naghiyawan na ang lahat ng mga tao dahil mukhang napakagandang laban ang kanilang masasaksihan. At dyan nga ay makikita na patuloy si Kurolo sa paggamit ng mga puppet para labanan si Hisoka. At ang mga puppet nga na ito ay patuloy sa pagsugod kay Hisoka. At si Hisoka naman ay wala ring sawa na bugbugin at banatan ang mga puppet ni Kurolo. At sa sobrang tindingan ng laban ng dalawa, ang mga taong sobrang saya kanina na nag-aabang sa labang Kurolo at Hisoka ay mababalutan ng takot at kaba dahil sila nga ay nadadamay na sa laban ng dalawa. At dyan nga ay makikita na nagtatakbuhan na ang mga tao papalabas ng stadium dahil gusto pa nga nila mabuhay ng matagal-tagal sa mundong ibabaw. At dito ngayon nagsalita na yung babaeng tagapagsalita at sabi nga nito na kumalma nga lang daw ang lahat at huwag daw sabay-sabay sa paglabas para maiwasan daw ang sakitan at aksidente. Pero ang mga tao ay walang pakialam sa sinasabi ng babae at bastang nasa isip lang nila ay makalabas ng stadium para mabuhay at wala silang pakialam sa isa't isa, magkasakitan man sila, basta ang mahalaga lang sa kanila ay mailigtas nila ang kanilang buhay sa patayang nagaganap sa pagitan ng dalawa. At dyan ngay makikita na hinahanap ni Hisoka si Kurolo dahil ito ngay nagtatago sa mga puppet at mga tao. At dyan ngay nagkaroon ng replika ang bawat isang tao na manonood. At sabi nga ni Hisoka na ganito pala ang plano ni Kurolo. At nagulat nga dyan si Hisoka dahil napakaraming mga tao at puppet ang papasugod sa kanya. At dito ay naguguluhan na rin ang announcer dahil bakit ang mga tao na manonood ay sinusugod si Hisoka. At sabi nga dito ni Hisoka na ginagamitan do ito ni Kurolo ng gallery pick at bookmark para makagawa ng mga replika ng mga tao. Na ang lahat ng mga taong ito ay sumusunod sa isang utos at yan nga ang patayin si Hisoka. At dito nga ay walang tigil na tugisin si Hisoka ng mga replikang ito. At kahit saan pumunta si Hisoka ay walang sawang sumunod ang mga ito para paslangin siya. At dito nga ay ginamit na ni Hisoka yung kanyang bungee gum at dinikit niya sa dingding ng stadium para makapunta sa itaas na bahagi at makaiwas na rin sa napakaraming puppet na ito. Pero habang nga siya ay papunta pa lang sa taas ay laking gulat niya dahil ang mga taong puppet na ito ay pilit pa rin sumusunod sa kanya at napakadesperado para lang siya ay mahuli at mapatay. At ito ay nagpatong-patong lahat para lang maabot si Hisoka. At talaga namang nakakatakot mga idol ang mga replikang ito dahil parang zombie na nga, natakam sa kanilang biktima. At nung malapit na nga ang mga ito kay Hisoka ay pinagsisipa ni Hisoka ang mga puppet na ito habang siya ay nakalambitin na parang mala Spider-Man. At patuloy nga siya sa pagtadyak sa mga ito pero tuloy-tuloy rin ang mga ito sa pag-abot kay Hisoka. At habang nga busy si Hisoka sa pagsipa at pagtadyak sa kanyang mga nasa harapan eh hindi niya namalayan na meron pa palang isang papasugod mula sa kanyang likuran. At ito ngay walang iba kundi si Kurolo na nakasuot ng ibang kasuotan at aatakihin nga niya si Hisoka sa bandang likuran. At napansin nga ito ni Hisoka kaso tinamaan nga lang siya ng napakalakas na tadyak ni Kurolo. At habang nga siya pabagsak na sa baba ng arena sobrang humaka nga siya kay Kurolo dahil ito nga daw napakabilis mag-isip sa mga sitwasyon na hindi inaasahan. Dahil yung nakita nga doon ni Kurolo na naramdaman niya na ito na atake binago daw agad nito ang kanyang gagawing atake. At masasabi lang talaga dito na isang genius na nilalang si Kurolo. At dyan nga bumagsak na si Hisoka sa ibaba ng arena at inaabangan na pala siya dyan ng mga puppet para paslangin siya. At sabay-sabay na nga ulit na sumugod ang mga puppet na ito sa nakabagsak na Hisoka. At dito nga biglang bumangon ulit si Hisoka at pinagsusuntok at pinagsisipa ang mga replikang ito. At talagang gigil na rin siya sa mga puppet na ito. At sabi nga niya sa kanyang sarili na mahirap daw talagang kalaban ng mga ito dahil maliban nga sa hindi sila napapagod hindi rin sila nasasaktan dahil sila mga puppet nga lang at kinopya lang na parang tao. Pero dito patuloy pa rin si Hisoka sa paglaban
Kahit na medyo dihado na talaga siya sa labang ito dahil parang kontrolado nga ni Kurolo ang lahat at lahat din sumasang-ayon sa kanyang mga plano dahil ang paglito nga niya kay Hisoka sabay banat ng patalikod isa sa mga advantage niya para manalo at ginagamit nga niya ang mga tao at mga puppet para maguluhan si Hisoka at mag-aantay ng tamang tiyempo para umatake kay Hisoka. At diyan nga nakahanap na naman siya ng magandang pagkakataon para banatan si Hisoka at dito nga'y makikita na tinamaan ulit si Hisoka sa bandang likuran. Sa bandang likuran ng kanyang batok at talagang malakas ang binitawang atake ni Kurolo. Sabay tago ulit siya sa mga tao at hirap na talaga si Hisoka sa mga sitwasyong ito dahil hindi nga niya alam kung nasaan si Kurolo pero siya kitang kita ni Kurolo at pinagmamasdan lang siya at nag-aabang lang ulit sa tamang pagkakataon para sa kanyang pag-atake at kahit nga nahihirapan si Hisoka sa labang ito makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon ng isang bida at hindi siya susuko kahit masawi pa ang kanyang buhay sa labang ito at pinagpatuloy nga niya ang paglaban sa napakaraming replika at dito nga nag-iisip siya habang lumalaban at sabi nga niya sa kanyang sarili na parang isang laro nga daw ang ginagawa ni Kurolo at napakagandang estratehiya nga daw ang naisip nito dahil nandyan nga lang daw siya sa paligid at sa tabi-tabi na nakatingin sa akin at nag-aantay ng tamang pagkakataon para siya pabagsakin sa isang tira at napakatusong kalaban nga daw ni Kurolo at dyan nga pinupugutan ni Hisoka ang mga puppet dahil yun nga ang alam niya na pangontra sa kakayahang ito. Kaso sa sobrang dami nga ng puppet hirap siya na ubusin at pugutan ng mga ito. At dito nga'y makikita na mananamantala na naman si Kurolo at aatake na naman siya ng patraidor. At dahil nga nakatutok si Hisoka sa mga puppet, kaya tinamaan ulit siya ni Kurolo sa bandang tagiliran. Talagang nasaktan si Hisoka sa ataking ito. Dahil kada isang atake nga na binibitawan ni Kurolo pamatay dahil ang gusto nga niya pabagsakin si Hisoka sa isang tira lang. Kaso dahil sa sobrang tibay nga ni Hisoka hindi niya yan magawa-gawa dahil ito nga'y patuloy na bumabangon at lumalabang muli at kahit nga na hindi makita ni Hisoka si Kurolo patuloy pa rin siya sa paglaban sa mga replika nito at nag-aantay nga din siya ng tamang tiyempo na mahuli at makita si Kurolo at habang nga nakikipaglaban si Hisoka sa mga puppet ni Kurolo makikita si Kurolo dito na pinagmamasdan lang ang kawaawang sitwasyon ni Hisoka at ang kanyang mga mata itim na punong-puno ng karimlan at parang sinasabi na ang kamatayan ay malapit nang dumating at habang ang atensyon ulit ni Hisoka ay nasa mga puppet isasalisin na naman si Kurolo at gagamit na naman ng trader moves habang siya ay nasa bandang itaas ni Hisoka pero hindi niya alam na nakita na pala siya ni Hisoka at sabi nga nito At sabi nga dito ni Hisoka na nababasa niya na nga daw mga trader moves na galawan ni Kurolo at alam niya na ito ay ataking muli pag siya ay nabaling sa iba at gamit nga ng kanyang banjigam kinuha niya ang isang ulo ng replika at hinatak niya ito at binato kay Kurolo ng sobrang lakas at sa isang iglap nga ay makikita kung sino ang tinamaan sa kanilang dalawa at makikita nga dyan na si Hisoka ang tinamaan ng atake ni Kurolo dahil yung ulo na kanyang binato nang sobrang lakas ay nagawa palang iwasan ni Kurolo at ika nga ni Kurolo na alam nga daw niya at nababasa niya ang mga gagawin ni Hisoka at dyan ngayon nakangiti si Hisoka habang duguan na at nailagan nga daw ni Kurolo ang kanyang pag-atake ngunit hindi nga lang daw alam nito na mayroon pa palang kasunod yun at dyan nga nahuli si Kurolo ng patibong ni Hisoka at tinamaan siya ng isa pang atake na pinagplanuhan ni Hisoka at makikita nga dyan na sapul sa likod si Kurolo at dyan na nga nagtapos ang part 17 ng Dark Continent. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Dark Continent Part 18. Tara, pag-usapan natin yan mga idol. At konting recap nga muna tayo sa Part 17. At dyan nga, masyadong magulang ang estratehiya na ginagamit ni Kurolo dahil halos kontrolado nga niya ang sitwasyon. Pero bago nga magtapos ang huling kabanata, nakatama rin si Hisoka ng bonggang-bongga kay Kurolo at dito na nga mag-uumpisa ang Part 18 ng Dark Continent. At napakaganda nga ng plano na ginawa ni Hisoka mga idol dahil tulad nga ng ginawa ni Kurolo na nililito siya kaya bumawi siya rito at ito ay nilito niya rin sa pamamagitan ng pag-atake na may halos dalawang magkasunod na atake. At hindi lang pala dalawa dahil may pangatlo pa kaso yung pangatlo nga lang nagawa ng mailagan ni Kurolo ngunit halos tumalsik siya sa lakas nito at sabi nga ni Hisoka habang nakangiti mahusay daw talaga si Kurolo dahil nagawa pa nitong makatayo kahit tinamaan na siya ng malakas na atake ni Hisoka at dito nga'y patuloy ulit si Kurolo sa pagkontrol ng mga replika at patuloy nga ulit ang mga ito sa pagsugod kay Hisoka at ang ginagawa nga ni Hisoka dito yung hawak niyang ulo muli niyang binato at hinasiwa sa mga puppet
gamit ng kanyang bungee gum at kada tama nga nito sa mga replika ay napupugutan ito ng mga ulo dahil yun talaga ang pinupunteriya ni Hisoka. At nung makita nga niya, nasisibat na naman o tatakas na naman si Kurolo at ito ay muling magtatago sa mga tao. Bumuelo dito si Hisoka at binoto si Kurolo ng pugot na ulo. Ngunit ito ay agad na nakita ni Kurolo at nagawa niyang maiwasan. At makikita naman dito, napapasugod na naman ang mga replika kay Hisoka kaya nagawang makapagtago at makatakas ulit ni Kurolo. At nagpatuloy na nga lang si Hisoka sa pagkasiwas ng pugot na ulo sa mga puppet na ito. At ika pa ni Hisoka pag naubos na nga daw mga ito, panigurado daw nagagawa na naman si Kurolo ng mga bagong replika at kailangan niya daw iwasan na mapaggitnaan ng mga ito. At dito ngay halos 5 puppet na lang ang natitira sa replika ni Kurolo at yung pinakahuling puppet nga ay pinutulan pa ni Hisoka ng mga kamay, pero ito ay patuloy pa rin sa pagsugod. At ito ngay biglang sinakal ni Hisoka, sabay sabi na hanggat buhay nga daw ang isang ito mananatili daw na nakapaloob ang pagtatak dito. Pero panigurado daw na malilimitahan ang mga galaw ni Kurolo at una nga daw pananatilihin niya na gumagana ang order stamp at magbibigay ng panibagong utos sa mga bagong puppet. At ang pangalawa naman daw titigil niya na ang order stamp at gagawa ng napakaraming replika gamit ng gallery pick at bubuksang muli ang order stamp para sa bagong kautusan. Pero pwede rin daw na baka gamitin na naman ni Kurolo ang kanyang convert hand at matik daw talaga na pinapagod siya ni Kurolo para makuha nito ang tagumpay at uulit-ulitin nga lang daw ni Kurolo ang pagtatago sa mga tao. Kaso mahirap nga lang daw dito kung ibang itsura na naman ang gagamitin ni Kurolo. At habang nga nag-iisip si Hisoka bigla na lang nawala ang marka sa ulo ng sinasakal niya. Sabay sabi niya na ang pangalawa pala ang pinili ni Kurolo. At dyan ngay makikita na hinahanap ulit ni Hisoka si Kurolo sa loob ng arena. At nahihirapan daw talaga siyang hanapin si Kurolo kung ito ay gumawa ng replika na kamukha niya para siya ilituhin na naman. Kaya tinalasan ng maigi ni Hisoka ang kanyang pakiramdam at paningin para mahanap lang si Kurolo. At dyan nga makikita na tagumpay si Hisoka na matagpuan si Kurolo sa maraming tao. At ito ngay nakatingin din sa kanya. Ngunit ito ay hindi gumagamit ng ibang itsura at hindi rin nagpalit ng kasuotan. At si Kurolo ngay biglang tumakbo papalayo at siya ay agad na binato ni Hisoka ng pugot na ulo. At ang parang nangyayari nga sa labanan na ito mga idol, tagu-taguan at habul-habulan, sabay batuhan bola, yung mga larong 90s sa kalye. Kaso nga lang, hindi bola ang binabato ni Hisoka, kundi matigas na ulo. At talagang masakit yan mga idol, at tulog talaga ang tatamaan yan. At nagawa ngang mailagan ni Kurolo ang atake ni Hisoka. At nagtataka nga siya dito dahil hindi daw order stamp ang ginagamit ni Kurolo sa ngayon at hindi rin daw convert hand. At hinala nga niya na ang gamit lang ni Kurolo sa ngayon yung Black Boys na gamit ni Shalnart. Kaya ibig sabihin lang daw nahawak daw nito ang cellphone at antena at nakatago lang daw ito sa kanyang kabilang kamay. Kaya kailangan daw dumistansya siya at mag-ingat dahil baka matusok siya ng antena at yun ang maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Pero kung tama nga daw ang kanyang hinala, ang tanging magagawa na nga lang daw ni Kurolo ay umiwas at dumipensa na lang. At malamang daw na hindi niya ito inaasahan. At sa bigla nga daw niyang pag-atake yun daw siguro ang sumira sa mga plano ni Kurolo. At si Kurolo naman ipinakita dito ngunit hindi siya nagsasalita. At nakatingin nga lang siya kay Hisoka at nagpatuloy nga dito si Hisoka sa pag-atake. At binatong muli ang ulo at hinasiwas kay Kurolo. At si Kurolo naman ay patuloy lang din sa pag-iwas at paglayo. Sabay bulong ni Hisoka na tama lang yan at dyan ka pumunta. At dito ngay minakandang plano na si Hisoka at patibong na gagamitin kay Kurolo. Sabay gamit niya ng bungee gum. At ito ngay bigla nilang umiksi at nagulat nga dito si Kurolo dahil ang mga tao ay biglang tumalsik papunta sa kanya at agad binato ni Hisoka ng sobrang lakas ang ulo na kawak niya. Ngunit sa talino nga ni Kurolo ginawa niyang pananggalang ang mga tao na binato sa kanya ni Hisoka at siya ngay muling nakaiwas dito. At si Hisoka naman nakangiti lang din dito dahil tinanggal nga lang daw niya ang mga basura na hindi na kailangan. At dyan nga makikita na nahuli na ng bungee gum si Kurolo at nadikitan na siya ni Hisoka sa binti. At gulat na gulat nga dito si Kurolo at tanong nga niya sa kanyang sarili na kailan pa daw ito naidikit at nagawa ni Hisoka. At dito nga hinila siya at hinatak siya ni Hisoka gamit ng kanyang bungee gum at biglang bumuelo at muling binato ng sobrang lakas ang ulo papasalubong kay Kurolo. At talagang sapul na sapul si Kurolo dyan mga idol at hindi pa siya nakontento dahil binalibag niya pa ito ng paulit-ulit sa bato.
at talagang gigil na gigil si Hisoka dahil yung nakabagsak na nga si Kurolo. Muli pa siyang bumuelo at binato na naman ng sobrang lakas ang ulo sa tiyan ni Kurolo at sa sobrang lakas nga nito bumuo na to sa tiyan ni Kurolo at dito na nga nagtapos ang part 18 ng Dark Continent. At kung kayo nga rin merong opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinion. At sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong na nga yan mga idol para sa ating channel. At kung meron namang bago dyan, sana huwag mo namang kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat! Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. Dark Continent Part 19. Tara, pag-usapan natin yan mga idol. At kaunting recap nga muna tayo. Sa Part 18 at dyan nga nahuli na si Kurolo ng banjigam ni Hisoka at nagawa ng madumi na ni Hisoka ang laban at pinagbubugbog niya nga dito si Kurolo bago magtapos ang nakaraang yugto. At dito na nga mag-uumpisa ang part 19 ng Dark Continent at dyan nga makikita na nakabagsak na si Kurolo at nakakalat na ang mga dugo sa sahig at nilapitan na nga ito ni Hisoka para tignan kung ito ay buhay pa ba. At dyan nga ilaking gulat ni Hisoka dahil ang bangkay na nakahiga ay hindi pala si Kurolo at ito pala isang replika lamang na maaaring ginamitan ng convert hand at nakapaloob din ang Black Boys at kaya pala hindi na siya nagpalit ng itsura at kasuotan dahil hindi na rin pala siya ang lumalaban at tumatakbo kay Hisoka kanina. At dyan nga ay pinapakita lang na mahirap talagang kalaban si Kurolo at dito nga gulong-gulo na si Hisoka sa mga nangyayari at nagaganap dahil hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang gamit ni Kurolo na kakayahan. At biglang sinabi niya na nga lang dito na ang Sun and Moon ang gamit ni Kurolo at ika niya pa nanalo ko nga daw siya ni Kurolo. At dyan nga naisip niya yung mga salitang binitawan ni Kurolo sa kakayahan niya. At sabi nga niya dito na hindi naman doon nagsisinungaling si Kurolo sa kanyang mga binitawang salita pero kakaiba daw talaga ang abilidad ni Kurolo at ito ay napakahirap basahin at kalkulahin. At dito nga nagumpisa na si Hisoka na hanapin si Kurolo pero laking gulat niya nang makita niya na napakarami na namang mga replika na papusugod sa kanya at ito nga'y parami ng parami. At dito nga'y makikita na parang demonyo na ang mukha ni Hisoka at talagang takam na siya na mapatay si Kurolo. At dyan nga gumamit na siya ng bungee gum at dinikit niya sa mga replika na papasugod sa kanya at ito nga'y inikot-ikot niya ng sobrang bilis. At makikita nga dyan na hindi makalapit ang mga replika dahil ito'y parang isang electric pan na umiikot. At napakaganda nga ng naisip ni Hisoka dyan mga idol dahil halos wala nga makalapit sa kanya. Kaso ang problema nga lang nawasak na ang mga katawan ng mga replika na ginagamit niyang pang-ikot. At dyan papasugod na naman kay Hisoka ang mga replika at dito nga pinapilitan siya na lumaban muna ng mano-mano at pinagsusuntok nga niya ang mga ito at pinagsisipa niya. At kumuha nga ulit siya ng mga replika para muling ihasiwas sa kapwa replika nito. At dito nga'y pinakita na si Kurolo na nakatingin lang ulit kay Hisoka habang ito lumalaban sa mga replika niya. Sabay sabi niya na mag-aantay na nga lang daw siya ng tamang oras para ito ay tapusin. At si Hisoka naman kumuha ulit ng ulo ng isang replika para ipambato sana. Kaso bago niya pa ito maibato
bigla itong sumabog at laking gulat nga dito ni Hisoka. At makikita nga dyan na wasak na ang isang kamay niya. At dito ay nasabi niya sa kanyang sarili, napakamalas nga daw niya dahil wala na siyang sapat na oras para pag-aralan pa ang kakayahan ni Kurolo. At kahit nga wasak na ang kanyang isang kamay, nagpatuloy pa rin lumaban si Hisoka sa napakaraming replika. Kaso sa hindi inaasahang pangyayari, na-corner siya at nadikitan siya ng mga puppet at bigla nga itong sumabog ng napakalakas. At mabuti na nga lamang, nagawan ni Hisoka ng paraan at nabalutan niya ang kanyang buong katawan ng aura. Bago pa sumabog ang mga replika, ngunit hindi niya namalayan na wala na pala siyang isang binti sanhi ng pagsabog kanina. At dyan nga, makikita na papasugod na naman ang mga replika kay Hisoka. At si Hisoka nga'y patuloy pa rin na lumalaban kahit na wala na siyang isang kamay at isang binti. At dito nga'y biglang merong bumato sa kanya at tinamaan nga si Hisoka ng isang replika. At nagulat nga si Hisoka dito dahil sino nga daw may gawa nito. Hanggang nakita niya si Kurolo sa bandang malayo at sabi nga dito ni Hisoka na delikado nga daw at kailangan niya na makapunta sa itaas na bahagi dahil nakaabang nga sa kanya yung mga replika sa ibaba. Kaya gumamit ulit siya ng bungee jump para makapunta sa kisame. Pero bago pa nga siya makapunta rito, tinamaan ulit siya ng binato ni Kurolo. At sanhi ng pagbagsak niya sa napakaraming replika na nag-aabang sa baba. At dito nga'y nagsuguran na ang napakaraming replika kay Hisoka. At nasabi na nga lang ni Hisoka dito na kung ito na nga daw ang kanyang kamatayan, susubukan niya na nga daw at gagawin niya na ito. At dito nga'y biglang sumabog na ng sobrang lakas ang mga replika kasama si Hisoka. At dyan na nga nagtapos ang part 19 ng Dark Continent. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. Dark Continent Part 20. Tara, pag-usapan natin yan mga idol. At konting recap nga muna tayo sa Part 19 at dyan nga. Nalin lang si Hisoka ni Kurolo dahil yung kanya palang binubugbog hindi na pala yan si Kurolo dahil isa na lang pala yung replika. At bago nga magtapos ang nakaraang kabanata, sumabog ang mga puppet kasama si Hisoka at dito na nga mag-uumpisa ang Part 20 ng Dark Continent. At nag-umpisa nga ito habang pinapakita sa labas ng Heaven's Arena ang matinding pagyanig at naramdaman nga ito sa kalapit na komunidad. At ito nga ibinalita na agad sa isang TV show sa Hunter x Hunter. At dyan nga pinapakita lang na napakaraming namatay sa laban ng Kurolo at Hisoka. At kumpirmado nga rin daw nakasama sa namatay ang salamangkerong si Hisoka. At nagdatingan na nga dito ang mga pulis at mga paramedic. At sa kabilang banda naman makikita ang bangkay ni Hisoka habang siya tinitignan nila Machi at Shalnark at Kortopi. At sabi nga dito ni Shalnark na inaasahan niya na nga daw na ito ay mangyari kay Hisoka. Pero sa pagkakaalam nga daw niya, dapat mas matindi pa ang matatamo na pinsala ni Hisoka. At pinaliwanag na nga dito ni Shalnark ang pagkamatay ni Hisoka at sabi nga niya na bago daw mamatay si Hisoka, nakapalibot daw sa kanya ang ilang normal na replika. Kaya daw nakatulong ang mga ito para madepensahan ang kanyang katawan. At sa matinding pagsabog nga daw ng daang-daang explosive puppet at dahil nga daw sa lakas ng pagsabog at usok, yun nga daw ang naging sanhi ng kamatayan ni Hisoka. At dagdag niya pa na umalis na nga daw sila dahil kumpirmado na rin naman daw napatay na si Hisoka. At hirit nga ni Kortopi na hindi nga daw masasabi sa kanila si Machi. At ika naman ni Machi dito, natatahiin nga daw niya ang mga nasirang parte na katawan ni Hisoka dahil ito nga daw nagbayad sa kanya ng advance. At sabi nga daw nito na siya na ang bahala na magtahi ng naputol na parte ng kanyang katawan at susunod na nga lang daw siya pag natapos niya na ang kanyang trabaho. At dito nga'y naglakad na sila Shalnark at Kortopi. At ika nga ni Kortopi na hindi niya daw maintindihan si Machi at bakit kailangan pa daw niyang gawin yan. Kinalaban nga daw ni Hisoka ang kanilang pinuno. At sabi na nga lang dito ni Shalnark na kayaan na nga lang daw nila yan dahil malambot nga daw ang puso ni Machi. At bago nga sila makalayo nagpaalam na lang sila kay Machi at sumunod na nga lang daw ito sa kanila. At dito nga inoobserbahan ni Machi ang buong katawan ni Hisoka para malaman ito ang uunahin niya sa katawan ni Hisoka. At ito nga daw ang pamamaraan para makapagpasalamat siya kay Hisoka dahil sa tiyaga nga nito nakanapin ng Nen-exorcist para maibalik ang kapangyarihan ni Kurolo. At dito nagsimula na siyang tahiin ng katawan ni Hisoka. At ilang saglit pa biglang nagulat si Machi dahil biglang may lumabas na aura sa bibig ni Hisoka. At biglang bigla nga siya dyan at nasabi niya na ano daw bang nangyayari at bakit meron pang aura na taglay si Hisoka. Patay na nga daw ito kanina pa. At napabulong nga siya dito at sabi niya na lalong lumalakas nga daw ang Nen sanhi ng kamatayan. At dyan nga pinapakita na nagnumbalik na ang tibok ng puso ni Hisoka.
At dito nga pinakita yung nangyari bago masabugan si Hisoka ng napakaraming puppet. At sabi nga dito ni Hisoka na kung mamamatay na nga lang din daw siya sa mga oras na ito, gagamitin niya na nga daw ang paraan na ito. At sabi nga ni Hisoka sa kanyang nen na pag namatay nga daw siya, muli siyang buhayin nito. Buhayin galing sa kamatayan at kasunod na nga niyan ang matinding pagsabog at yan nga ang dahilan ng muling pagkabuhay ni Hisoka mula sa kamatayan. At sa kanyang pagbangon, mas lalong nagulat si Machi dahil buhay na naman ang salamangkero na si Hisoka. At ika nga ni Hisoka kay Machi na talaga daw bang namatay siya. At ika nga ni Machi na oo daw na talagang namatay siya kanina. At sagot naman ni Hisoka na hindi daw talaga mga tao ang realidad sa ating mundo. Lalo na daw kung si Kurolo ang makakalaban mo. At napakahirap din daw na manalo kung ang kanilang lugar na pinaglabanan pabor na pabor sa kalaban. At dito nga pinangaralan siya ni Machi at sabi nga nito na maging aral na nga daw ito kay Hisoka. At sa susunod nga daw pumili siya ng magandang lokasyon na paglalabanan. At dagdag niya pa na maupo na nga daw si Hisoka at tatahiin niya na ang buong katawan nito. At sagot naman ni Hisoka dito hindi na nga daw kailangan yan dahil okay nga lang daw siya at kaya niya na daw gamitin ang kanyang sariling kakayahan. At lahat nga daw ng may dugong parte sa kanyang katawan ibabalutan niya ng texture surprise. At sa pamamagitan nga ng texture surprise magagawa nitong patigilin ang pagdurugo at takpan ang sirang bahagi ng kanyang katawan. At kaya rin nito pagdugtong-dugtungin ng mga naputol na parte ng kanyang katawan. Pwede niya rin itong gamitin sa panlinlang ng mga kalaban. At dyan nga makikita na naglumbalik na ang katawan ni Hisoka sa matinding pinsala na nangyari kanina. At pinapakita nga dyan nagulat na gulat ulit si Machi sa mga pinakita ni Hisoka. At sabi niya na nga lang dito na mukhang hindi na nga daw siya kailangan ni Hisoka at aalis na nga daw siya. At sagot naman dito ni Hisoka na nakapagdesisyon na nga daw siya at sabi niya na sisiguraduhin nga daw niya na hindi na makakapili ng lugar ang kanyang mga kalaban. At umalis na nga dito si Machi at sabi nga niya na bahala daw si Hisoka sa mga gusto niyang gawin. At habang papaalis na nga si Machi laking gulat niya dahil bigla siyang niyakap ni Hisoka at binalutan siya ng bungee gum sa buong katawan. At sabi nga ni Hisoka kay Machi na ang tinutukoy niya nga daw walang iba kundi ang buong hukbo ng spider. At pakisabi nga daw sa buong miyembro nila na hindi daw siya titigil na patayin at ubusin silang lahat. At gulat na gulat nga dyan si Machi at sabi nga niya napakawalan daw siya ni Hisoka at hayop daw ang salamangkerong ito. At iniwan na nga siya dyan ni Hisoka habang nakabalot sa kanyang bungee gum. At lipat na nga ang scene kay Kurolo habang kausap niya si Shalnark. At sabi nga ni Shalnark na konfirmado daw na patay na si Hisoka at pinag-usapan nga nila dito ang pagsakay nila sa Black Wheel papuntang Dark Continent at yung plano na nanakawin nilang lahat ang likas na yaman na makukuha ng Kakin Empire at Expedition Group. At ika pa nga ni Kurolo dito kung kailangan na nga daw ba ni Shalnark ang kanyang abilidad at humihingi nga siya ng pasensya sa kanyang miyembro dahil nawala nga daw sa kanya ang antena. At sagot naman ni Shalnark okay lang daw dahil hindi niya pa naman daw yan gagamitin. At sagot naman dito ni Kurolo sige daw at ibibigyan niya na nga lang daw ito pag sila nagkita na sa barko. At sagot naman ni Shalnark na oo daw at habol niya pa na matagal-tagal na nga rin daw yung huling nagkasama-sama ang kanilang buong grupo. At ngayon nga muli silang magkikita-kita sa barko ng Black Wheel. At mukhang masaya nga dito si Shalnark dahil magkakasama-sama ulit sila. At pagkatapos nga ng usapang Kurolo at Shalnark nagtataka si Shalnark dahil ang tagal lumabas ni Kortopi sa loob ng CR. At kanina pa nga siya nag-aantay at ilang saglit pa nga biglang may lumabas sa pinto ng CR. At gulat na gulat nga si Shalnark dyan dahil hawak nito ang ulo ni Kortopi. At napatingin nga dyan si Shalnark dahil wala nang buhay si Kortopi. At kasunod nga niyan makikitang malamig na bangkay na rin si Shalnark at wala na ring buhay. At ang responsable nga na gumawa niyan walang iba hindi ang salamangkerong si Hisoka. At dyan na nga nagtapos ang part 20 ng Dark Continent. At talagang nakakatakot na si Hisoka mga idol dahil lalo nga lumakas ang kanyang kapangyarihan dahil nga sa kanyang muling pagkabuhay. At ngayon nga nagbagta siya na uubusin niya ang lahat ng miyembro ng Generyodan. At hanggang dito na nga lang muna tayo at sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong na nga yan mga idol para sa ating channel.
put your mind to something that you love. When you were growing up, everyone told you that you were good enough. Good enough for what for me? Instead of love, you hurt me deep. Broke my trust and watched me bleed. Ignore my reasons, squash my dreams. Everything hiding underneath is coming out for you to see. The screens kept pinning down beneath the broken spirit. I'm finally free. Get up, get up, get up. I'ma show you everything I got inside. I won't give up, give up.
something that you love. When you were growing up, everyone told you that you were good